Dito na tayo. Oh. Bakit po nasabi natin, mga kababayan, naramdam na po ng mga Duterte na malapit na pong mawala sa kanila, no, ang Davao. Dito pa lang ho, mga bossing, no? Sabi ng Duterte, nagpapaliwanag na si dating Pangulong Duterte. Hindi kami nangurakot kailanman. Trabaho lahat ang para sa bayan. So ngayon, sabi dito, tumakbo akong pagka-mayor ulit. Kaya umayos kayo, mga taga Davao daw, ano? Oh. At ang anak ko, si Baste, ang vice mayor. God forbid, magkasakit ako, mategi ako, Duterte pa rin ang mayor ninyo. Ang nakikita ko dito, mga bossing, alam ko meron madami na pong nakarinig nung sinasabi ko na si Baste pwede pa din tumakbo bilang mayor. Mga bossing, bakit to inentradahan ni dating Pangulong Duterte para mag-mayor? Kasi alam niya na hindi kakayanin ng isang medyo mahina na Baste yung Nograles na kalaban. Sinasabi ko nga po sa inyo, isang mambabatas at isang mukhang tambay. Ano po? Tapos, sa kapanahunan po ni Baste Duterte, mga kababayan, dyan po singaw yung sinasabing hindi naman daw totoong safest city ang Davao sa Southeast Asia. Kasi meron lang daw ginagawa, dinodoktor yung mga logbook para ang ire-report lang yung mahihinang mga nangyaring mga reklamo. No? Sabi ni Cecilia Estrella, kasi alam na matatalo si Baste. Yan lang naman ho talaga, mga bossing, ang dahilan kung bakit ito umentrada si dating Pangulong Duterte. Ano? So, tumakbo akong pagka-mayor ulit, kaya umayos kayo at ang anak ko, si Baste, ang vice mayor. No? Kumbaga, ma-save niya. Ng panahon na nandiyan pa siya. Alam naman ho natin, malapit na din po ang dating Pangulong Duterte. Hindi ko po pinapanalangin na matapos na po ang buhay ng dating Pangulo. Pero, kung tatanggapin natin katotohanan, damatansa din po hanggang ilang years lang po ba ang buhay ng tao, no? Wag niyong iwan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte hindi kayo iniwan kailanman. Wag niyo daw iwan, no? Para po mapagsalita mo ang isang individual ng mga ganyan, mga boss, nararamdaman niya na meron ng mga umaalis ng suporta sa kanila, mga bossing. Kung hindi po nila ramdam yon, kung ano lang, kung ano ho, mga kababayan, kung alam nila malakas pa din sila, mga bossing, dead ma yan. Ano? Basta tuloy lang tayo sa kampanya natin. Dead ma yan. Hindi yan magsasalita ng ganyan. Huwag niyong iwan ang mga Duterte. Halos kung ia-analisa mo nga, mas malalim pa ang iisipin mo. Nagmamakaawa nga, sabi ni Someday. Diba? Sabi ni Ai Chang, masyadong kinakarir ang katangahan. Huwag niyong iwan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte hindi kayo iniwan kailanman. Bakit ninyo kami papalitan? Para ikaw pumasok sa kukote mo na ang mga kalugar mo diyan, no? Ang mga taga-kasyudad mo diyan iiwan ka kasi may naririnig ka ng mga ugong-ugong na yung kabila ang iboboto. Di ba? Bakit ninyo kami papalitan? Wala namang kaming ginagawang masama sa inyo. Hindi kami nangurakot. Trabaho lang lahat para sa lipunan. Para masabi mo ito. Kailangan may bumuo sa isipan mo na doon sa barangay na yun, mukhang ayaw na tayo iboto. Doon sa barangay na yun, ayaw na tayo iboto. Bakit nyo kami iiwan? Nandun na. Di ba? Na nabubuo. Tapos ilalabas na lang ng bibig nila, mga kababayan. Yan po ang nakikita ko dyan. And dagdagan mo pa na pati yung mga supporter nila, mga bossing, pati yung mga DDS, no? Nasaan ba yun? Kinakabahan na din po na baka maiwan ang dating Pangulong Duterte ng Davao. Pati po yung mga supporter nila, mga bossing, ayan na po yung mga pahayag. If you're from Davao and considering voting for the Nograles family, panawagan na ito. Di ba?
doon sa mga nariringgan nila na, o etong barangay na to, Nograles na tong mga to. O, dito sa lugar na ito, ayaw nang bumoto sa mga Duterte. Yan na eh. Meron kasi silang naririnig na mga ganyan ho. If you're from Davao and considering voting for the Nograles family, remember that they turned their back on BP Sara and Digong, the very people who helped them stay relevant after their father's passing. Mga bossing, tayo naman ho nakasuporta dati dito sa mag-aama na to, dito sa pamilya na ito. Tayo, bakit tayo bumaliktad na suporta? Bakit ho umistop tayo na suporta sa kanila? Dahil ho, nakikita na natin yung mga hindi nila kakayahan o wala silang kakayahan, mga bossing, na sagutin yung mga katanungan para sa kanila. No? Para maging fair, para maging balanse, at para ho, kumbaga, makita ng taong bayan saan nila ginagamit yung mga pondo, etc., etc. Lahat-lahat po yan. O. Yun po ang dahilan natin. At miski po itong mga to, yung mga Nograles, kung sinasabi nila, sila lang, Duterte lang ang mga nagstay sa kanila nung panahon na nung kanilang tatay, yumao. Hindi po dahilan yun sa isang public servant, mga kababayan, para magstay ka ng suporta. Ano? Para po sa bayan. Mga bossing, ang dahilan at hindi po para maging chuchu lang, kasi yung mga Duterte, ang tagal nang nakasuporta at sila lang yung naiwan na nakasuporta sa atin. O hindi ho ganun ang paglilingkod. No? Hindi ho ganun ang pagsagip sa bayan. Ang pagsagip po sa bayan, kahit na sabihin mo na matagal ka nakasuporta diyan at bulag ka na diyan, kung bayan talaga ang iisipin mo, saglit lang, mali na mga ginagawa Hinto muna ako, no? Doon ako sa tama. Yun. How much more? Kita nga ng mga ordinaryong tao lang. Mga bossing, utang na loob. Yan na naman, no? Diyan po bumabagsak ang bayan natin sa utang na loob. Sa utang na loob. Sabi nila, sabi nito, only Bisaya and Mindanao knows the truth. Pag di ka taga Mindanao at Bisaya, wala kayong karapatang magsalita. Di wala din kayong karapatang pumunta ng Luzon, kung yan ang ibig nyo sabihin. Diba? Wala kayong karapatang manirahan sa Luzon, kung yan ang ibig nyong sabihin. Na wala kaming karapatan na magsalita para sa Visayas at Mindanao. Di ba? Makikitid ang utak ng mga taong ganito, mga bossing. Alalahanin nyo, madaming nakatira na mga kabisayaan, mga kapatid nating mga taga-Visayas at Mindanao na nakatira sa Luzon. Di ba? Tapos sasabihin nyo, wala kayong karapatan, mga taga-Luzon, wala kayong karapatan na magsalita sa mga taga Mindanao at sa Bisaya. Anong logic yun? Di ba Pilipinas pa din naman yan? Anong logic yun? Tapos ikakat ng mga DDS yung video natin. Sabi nitong Mark Ramos, yung mga taga Visayas daw at taga Mindanao, wala daw karapatan tumira sa Luzon. Di ba? Ganyan ho gagawin niya mga yan, mga bossing. Ay, Diyos ko Lord. Anyway, kita ho nila, ramdam na ho nila, mga bossing, na pawala na po yung balwarteng tinatawag nila sa kanila.